Sige mga igsoon, magadto ta sa ato ang pagtuon ug pagpamalandong diri sa pulong sa Ginoo. Ato ang ipadayon ang ato ang pag-meditate diri sa Book of Proverbs chapter 21. Ug nanata karon diri sa verse 20. Ato ang pamalandungan ning Book of Proverbs chapter 21 verse 20. Diri, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Diri sa Cebuano nga version, adunay bililhon nga bahandi ug lana diha sa pulianan sa mangnialamon, apan ang usa ka tawong buang magalamoy niana. But a foolish man spendeth it up. So atong makita diri, ginatluan tani nga verse nga naga-describe una sa kinabuhi sa usa ka maalamon nga tao, no, wise person. So sa iyahang balay, sa iyang panimalay na ay ingon diri treasure, pasabot na ay treasure in a sense nga na ang mga na panalangin, no, na ay savings, no, nag-save, nagtigom, o na ang mga panginahanglan, resources, o aduna puy oil, no, lana, no, pasabot ni ining not necessarily literally nga oil, pero nadara ang needs, no, daily needs, ang comfort, even ang kanang mga panginahanglan sa adlaw-adlaw nga ang panginahanglan sa adlaw-adlaw. So kaning treasure and oil diri, does that mean ang usa ka maalamon nga tao at all times dato sila? No, rather ginapakita diri nga ang maalamon nga tao, they are careful, maampingon, they are disciplined, and that nasalay forward na thinking nga mindset. So wala sila gasayang sa unsa ang ginahatag sa Ginoo, ug naga-prepare sila sa future. So spiritually nagahisgot pud kani nga nagatigom sila diha sa naga-invest sila sa kamatuoran, ug nag-grow sila dira in grace. So mo kini ang mga ang paghulagway sa kinabuhi sa usa ka maalamon nga tao. There is preparation. But ingon po diri in contrast sa tong bersikulo nga ibasa, but a foolish man spendeth it up. So kabaliktaran, no, sa lain nga bahin ang usa ka buang-buang, no, foolish man, ginasayangan niya o ginausik niya ang iyang kabtangan unsang naa siya, o nagakinabuhi siya para sa sa karon lang, for what, no, he only lives for the moment. Wala siya naga-prepare sa future, o ginapakita po dira nga wala siya disiplina, he lacks discipline. So giubos niya, ginahurot niya unsang naa siya immediately. So mo kini ang kinaiya sa usa ka buang-buang nga wala siya plano, wala siya control, of course wala siya kaalam. So as a result, sa ulahi, mudangat siya sa kakulangan, mawala iyahang mga panginahanglan, o walay mabilin para sa iya when it comes na naanay need for something.
So magsuffer siya sa iyahang kaugalingong pagwalay disiplina. So sa spiritual pud nga butang, no, ginausik usab niya ang mga opportunity na maka-learn siya, makapaminaw siya sa pulong sa Ginoo. Ginausik niya ang panahon, ug ang usa ka pud ka foolish nga tao, ginausik niya ang privilege ng makadungog siya sa kamatuoran. So mao kini ang pag-contrast sa usa ka malamon ug sa usa ka foolish nga tao. No, ang example diri nga tumakitaan sa Biblia nga naadara ang pag-prepare, ang wisdom of preparation kay hinumduman sa case ni Joseph. Si Joseph, nung nag-andam siya dito sa Egypt during the years na ang abundance. So, yung gibuhat, nagtigom siya katong mga trigo, mga green, o yung giplano. No, kung saan to pag-spend once mabot ang famine. So, gimanage niya ang mga resources carefully. So, when famine came, niabot ang katong kagutom o ang Egypt, daghan sila'y natigom o adunay pagkaon ng Egypt ug nahimo silang blessing sa ubang mga nasod nga nag-suffer sa maong famine. So si Joseph nagrepresent sa usa ka maalamon nga tao. I-preserve niya ang unsang naa sila, kung nag-prepare siya for the future. On the other hand, another example, no, sa case sa katong prodigal son, no, ito naman yung nahatag na example po, ang prodigal son, no, iyang gibuhat, giways, giusik niyang tanan nga iyang nadawat as inheritance. So iyang gi-spend ang tanan sa kanang mga kalibutangon ng kalipay ug wala niya giplano kung unsa ang iyang future. So sa ulahi wala niya nahibilin siya. So kani picture ni hulagway ni sa usa ka buang nga tawo nga naga-usik sa mga butang naa siya in present. So ang verse mga igsoon nagatudlo kanato nga we must save and prepare for the future. O ginatudloan po kita nga we must not waste, di nato usikan ang mga hatag sa Ginoo. Kung unsang naata, ang shelter, ang life, of course, ang family, ang atong mga friends, we must not waste them. O ginatudloan taning nga verse that we must i-practice na to ang disiplina. Kay tungod ang wisdom, ang isa ka malamong tao, ang wise nga tao, naga-preserve. However, ang isa ka buang-buang naga-sayang-sayang. Sige, ato ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo sa Book of Proverbs, chapter 21, ato ning ipadayon sa sunod nga higayon. And this time, let's proceed sa ato ang pagtuon diri sa doktrina sa grasya. Ato ang natun-an sa niagi nga ang una, ang Biblia nagatudlo nga ang salvation gikan kini sa Ginoo. Walay parte ang tao nini og ang the whole process sa salvation trabaho kini sa Ginoo. Jonah chapter 2 verse 9. Ug ang role sa aman diya sa kaluwasan maong sa wala pa na tukod ang kalibutan, nagpili na siya og mga special, napili na siya og katawhan nga kanang
specific, no? O iya kining mitugyan ini, iya kining gitugyan ngadto sa iyahang anak nga si Ginoong Hesukristo. Now, ang role na pud sa anak, mao niya itong ginatun-an, no, niyanhi sa kalibutan, no, came to this world, and iyang hatag kung namatay siya alang sa katong gitugyan, no, gikatugyan kaniya sa amahan. So, ang giadtuan ri sa kalibutan, no, I'm referring to Jesus Christ, katulang, no, ang mga chosen people mo kato lamang iyang gi-redeem. Unang sa to ang pagtuon diri sa Biblia sa last time, no, atong gitun-an kaning John chapter 10, atong nakitaan diri nga si Kristo namatay ngadto lamang sa mga karnero o no, sa iyang sheep o si Ginoong Jesucristo ang anak kaila siya kinsa ning iyang mga sheep, no, he knows them personally. Now another verse diri sa Matthew chapter 15 verse 22 to 24. Matthew chapter 15 verse 22 to 24, ginapakita diri ang another truth sa role sa anak nga si Christ, no, ang iyahang mission when it comes sa pag-save is specific ug intentional kini, dili general, dili ngadto sa tanan, ug di pud uncertain kanang dili sigurado. No, kani nga verse magatudlo ka nato na makasabot ang salvation, it is not based on human demand, meaning dili kini nagbase sa gusto sa tao, kundili ang salvation, no, it is based on God's sovereign purpose. Nagbase kini sa plano sa Dios. So, una basahan nato ni Matthew chapter 15 verses 22 to 24 nga gaingon diri. Verse 22, and behold, a man of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. 23, but he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Verse 24, but he answered and said, no, si Christ nagingon, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So, una, tumakitan diri, una ay mabae diri, wala siya nag-ingon diri, have mercy on me. There's a cry for mercy. So, ang babae diri, wala nangayo nung base sa iyahang kaayo, sa iyahang, wala siya nagngayo base sa iyahang sa iyang works, sa iyang buhat, or even sa iyang status, sa iyang kahimtang. She appealed, nangayo siya, pinagi og kaluoy. No, she appealed to mercy. Munang mag-align kani mga igsoon sa ato ang pagtulunan nga ang kaluwasan is by mercy. No, salvation is by mercy. Titus chapter 3 verse 5. Ug sa atong gibalik-balik karon, no, sa Jonah chapter 2 verse 9 nga ang salvation sa Ginoo kini, it is of the Lord. So ang tinuod nga salvation nagasugod, no, it always begins, no, pag nanay working sa Holy Spirit nga naadira ang cry, ang pagpangayo o kaluoy diha sa Ginoo, a cry for mercy. Now in verse 24,
Yun diri, but he answered, no, referring to Christ. Verse 23, I mean. Yun diri, but he answered her not a word. So, naghilom si Christ. It may seem surprising, but ginapakita diri nga ang Ginoo, he is not obligated to respond immediately. Dili na to mapugos ang Ginoo nga mutubag dayon sa whatever cry, whatever appeal we are making. So, tumakitan po diri ang grace, ang grasya, it is not demanded. Dili kini mapugos o pangayo, ma-demand. Rather, it is given. No, that is the basic concept of grace. So, kay tungod inani man ang Ginoo, nga dili nato mapugos dayon, mag-test kini sa tuang faith, sa tuang pagtuo, sa tuang persistence, no, sa tuang kanang paglahutay sa pagpangayo, pagplead at tubangan sa Ginoo, and nagatest kini sa tuang humility, no, pagpaubos. So, ato ang makitaan diri nga ang kaluwasan ng salvation, no, dili kini control, it is not controlled by the urgency of man. Kanang dili kini ang kaluwasan, dili kini gi-control pinagi sa unsa ang panginahanglan sa tao, but no, by the timing of God. Mao kini ang salvation. Mao nang atong pagtuon dito sa doctrine of regeneration nga ang pagkatao pag-usab, no, ang pag-change kasing sa tao, no, nag-agad kini sa timetable sa Ginoo. Kung dili pa time na usabon sa Ginoo iyang kasing-kasing, i-regenerate siya, i-save siya, no, bisan pag-isaksakan nimo og mga bersikulo mahitungod sa salvation by God's grace, di jud nakasabot, no, kay ang Ginoo lamang ang makaabri sa kasing-kasing sa tao aron makasabot o makasabot, yes, sa salvation, just like the case of Lydia nga ang Ginoo mao nag-abri sa iyang kasing-kasing. Now, going back there is sa Matthew chapter 15. Now, giingon diri sa verse 24, ingon si Christ, I am not sent, no, but unto the lost sheep of the house of Israel. Sige, ato ning i-expound kaning specific verse, Matthew 15 verse 24, sa sunod nga higayon. Wala naman kitay oras, but before I end, kung ikaw dili ka pa sure, if you're not yet sure of your salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. Kininyong kauban si Attorney Lemuel Atup with Pastor Andres Atup Jr. mag-ingon ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan.